Madalas sangaan ng mga introvert mula sa malayo, pero hindi laging pag-ibig ang paghanga. Minsan ito'y kuryosidad, minsan ito'y kalituhan, at minsan ito'y tahimik na pagdududa na nagkukubli sa anyong paghanga. Dahil kapag hindi ka mabasa ng mga tao, pinupunan ka nila ng sarili nilang mga haka-haka. Narito ang 5 paraan kung paano itinuturing ng iba ang isang introvert na parang palaisipan. Hindi nila mahanapan ng sagot pero may halong kakaibang hinala. Number 1. Pinupuri ka sa katahimikan mo pero sa loob-loob nila, iniisip nilang mayabang ka. Ngumingiti sila habang sinasabing, ang compose mo naman palagi. Parang wala kang iniinda. Chill ka lang palagi, no? Parang papuri, di ba? Pero sa likod ng mga salitang yan, may hindi maipaliwanag silang discomfort. Dahil sa katahimikan mo, hindi lang sila humahanga, naaalarma rin sila. Hindi ka nagpapakitang gilas, hindi ka nagpapabida, hindi ka nakikisali sa mga emotional ping-pong na karaniwang nilalaro sa mga social circles. Hindi ka nagre-react para lang magustuhan, hindi mo ipinapakita ang sarili mo para lang palakpakan, hinahawakan mong mahigpit ang enerhiya mo, parang nakasaradong simbahan sa loob ng sarili mong isipan. At ang katahimikan mong yan, gumagawa yan ng puwang na hindi nila alam kung paano punuin. Kaya imbes na irespeto ka, pinagpapalagay nila ito. Siguro feeling niya mas magaling siya sa amin. Parang ang cold naman ng ugali niya. Hinahambing nila ang emosyonal na disiplina sa pagiging mayabang. Bakit? Dahil sa presensya mo, na-expose sila. Sa pagiging kalmado mo ay parang salamin sa gulo sa loob nila. At masakit yon. Tinatawag nilang mayabang ka kasi hindi nila matanggap na may taong kayang maging payapa nang hindi kailangang umeksena. Hindi mo kailangan ng atensyon ng buong kwarto. At para sa kanila, yon ay isang uri ng tahimik na paghihimagsik. Number 2. Paulit-ulit ka nilang tinatanong nang bakit ang tahimik mo na parang may threat ang pananahimik mo. Parang simpleng tanong lang, bakit ang tahimik mo? Ang hirap mong basahin. Sobrang misteryoso ka, no? Na parang naku-curious lang sila. Pero ang totoo, may kasama yung hidden message. Naiirita na sila sa katahimikan mo. Hindi nila alam na ang pananahimik mo ay hindi dahil wala kang masabi. Ngunit ito ay dahil sa presence of awareness. Isa kang tagapakinig, isang kaluluwang hindi basta nagsasalita kung walang saysay ang sasabihin. Hindi mo pinupuno ang katahimikan para lang mapanatiling komportable ang iba. Hindi ka nagsasalita para lang mapansin. Nagmamasid ka muna bago sumabak at sa mismong patience na yon, na-expose ang iba. Ang katahimikan mo ay espasyo at sa espasyong yan, napipilitan ng iba na harapin ang sarili nilang ingay, insecurity at pagkukunwari. At kapag nawala ang ingay, marami sa kanila ang hindi gusto ang sarili nilang naririnig. Kaya imbis na tanggapin ang discomfort, ikaw ang ginagawang problema. Hindi nila alam kung ang pananahimik mo ba ay strength o panghusga. Kaya pinupoke ka nila. Pinipilit ka nilang basagin. Inuusisa ka hanggang sa mapilit kang magsalita. Pero ang talagang tanong nila ay bakit ba parang salamin ang katahimikan mo? Number 3. Pinaparatangan kang dark dahil lang hindi ka palangiti. Papasok ka, tahimik, kalmado, walang drama. At agad-agad, may mga hindi makatiis. Mali ka agad ang basa sa'yo. Galit ka ba? Parang ang distant mo naman. May problema ba? Pero ang totoo, wala. Walang problema. Sadyang present ka lang. Hindi ka nagpapanggap. Hindi mo kailangang magsuot ng ngiti para lang mapalagay ang loob ng iba. Pero sa mundong sinanay, sa peke at palagi ang saya, ang katahimikan mo ay kahina-hinala. Ang neutral mong aura ay tinatawag nilang cold at ang lalim mo ay pinalalabas nilang dark. May kakaiba sa kanya. Parang masyadong intense, parang may tinatago. Hindi ka naman talaga negatibo, pero dahil hindi ka nila mabasa, pinupunan ka nila ng sarili nilang mga takot. Sanay sila sa ingay, kaya kapag tahimik ka, akala nila may banta. Sanay sila sa mga ngiting panglabas, kaya ang presensya mong galing sa loob ay parang bagyong dumarating ng walang tunog. Pero problema ba yon?
Hindi. Problema nila yon. Isang sintomas yon ng mababaw nilang mundo. Number 4. Sinusubukang i-break ang iyong composure para lang makita kung bibigay ka. Hindi laging may halong galit. Minsan parang biro, minsan parang asar. Tawa-tawa lang, pero pay attention. May mga patagong hawi. May mga komentong parang wala lang, pero may kurot. May mga biro na may talim sa ilalim. Pinupoke nila ang mga boundaries mo, pakonti-konti, para lang makita kung tutugon ka. Sinusubukan nila ang enerhiya mo, tinitignan kung may tatagas, at nambabara sila sa paraang hindi masyadong nakaka-disrespect, pero sapat para makasilip sa loob mo. Tahimik ka masyado. Feeling ko kahit anong sabihin ko, hindi ka lalaban. Feeling mo hindi ka maapektuhan, no? Pero ang totoo, gusto ka nilang yugyugin. Gusto ka nilang basagin. Bakit? Dahil ang katahimikan mo ay parang salamin sa sarili nilang kaguluhan. Ang composure mo, kahit hindi ka nagsasalita, parang panghuhusga sa kanila na hindi mo sinasadya. Gusto nilang patunayan na tulad ka rin nila. Mahina, reactive, marupok. Kaya sinusubok ka nila. Umaasang madadala ka nila sa labas ng katahimikan mo. Pero ang hindi nila alam, tahimik ka hindi dahil wala kang apoy. Tahimik ka dahil na-master mo na ang apoy na yon. At number 5, tinitignan ka nila, hindi dahil humahanga, ngunit dahil gusto ka nilang i-decode. Tahimik ka sa isang silid, ikaw ang tagamasid, pero ironically, ikaw ang pinaka-binabantayan. Pinapanood ka nila, hindi palaging may init, minsan may lamig, minsan may hinala. Pinag-aaralan ng mga kilos mo, pinakikinggang mabuti kapag nagsasalita ka. Tinitimpla ang bawat katahimikan mo, parang code na kailangan nilang basagin. Ano kayang iniisip mo? Ano kaya ang tinatago mo? Bakit parang may kapangyarihang dala ang presensya mo, kahit hindi mo ito dinedemand? Hindi lahat ng atensyon ay paghanga. Minsan ito'y pagdududa. Minsan ito'y inggit. Minsan ito'y desperadong pagtatangka na ibaba ka para mas madaling maunawaan. Tahimik lang yan para magmukhang malalim. Walang taong ganyang kapayapa palagi. Nagkukunwari lang yan sigurado. Galit sila sa hindi nila kayang gayahin. At ikaw, introvert, hindi ka madaling gayahin dahil ang lakas mo ay hindi galing sa mga palakpak, kundi sa loob. Kalmado ka hindi dahil uso, ngunit dahil ito ang katotohanan mo. Tahimik ka hindi para maging likable, ngunit dahil pinaghirapan mo ang katahimikang yan. At yan ang nakakaalarma sa mga taong hindi pa buo. Ang pagiging introvert ay parang paglalakad sa mundo bilang isang tahimik na paradox. Wala kang intensyong maging misteryoso, pero may misteryo kang dala. Hindi ka humihingi ng atensyon, pero ikaw ang napapansin. Hindi mo sinasadya, pero natitrigger mo sila. Dahil ang strength mo ay hindi nila kayang gayahin. Mali ang basa nila, mali ang husga. Pero yan ang kapalit kapag ang katahimikan mo ay galing sa lalim na hindi kayang bilhin. Hindi mo utang ang ngiti sa kanila. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang katahimikan mo. Hindi mo kailangang palamigin ang apoy mo para lang pumatas sa mga maiingay. Hindi ka ipinanganak para mag-perform. Ipinanganak ka para makiramdam. Para bantayan ang sarili mong enerhiya na parang sagradong apoy. Para gumalaw gaya ng anino, tahimik, mapagmasid, malalim. Kaya hayaan mo silang magkamali, hayaan mo silang magtanong, hayaan mo silang pag-usapan ka. Dahil kahit sa katahimikang may halong pagkapuot, aminado silang may halaga ka. At gaano man kalakas ang ingay, hindi nito kayang lunurin ang lalim ng isang taong panatag sa sarili niyang unos. Shoutout sa mga nanood at tag-comment sa mga bagong uploads na to. Shoutout kay Sabotahe Rap Vlog. Sabi niya, napaka-humble pero kayang basagin ang tigas ng mga hambog. Hindi sa ingay, bagkus sa bigat ng presensya. Dame. Sabi naman ni Ellen Espino, Sir, agree ako. Gusto ko po tahimik lang. Ramdam ko po kung tunay o peke. Habang nadadagdagan ng edad, mas marami ang natututunan, mabuti at masama. Salamat po. At tayo naman kay Marie the Lightworker. Relate at familiar na po sa akin yan, Sir AP. Malalim mag-isip ang mga introvert at sa bawat bigkas nila ng mga salitang binibitawan ay makapangyarihan at nag-iiwan ito ng tatak sa kanilang pagkatao. At dito kinokopya ng mga silent assassin ang mga salita ng introvert.
Salamat muli Sir AP. More power po. At shoutout din kila Rainer Del Mundo, RJ Mera, Cathy, Annalyn Granada, Ramlat, Rebecca Ogata, Lorena Bintas, Jola Short Video, Kalayaan Kapayapaan, Pax Tumulak, Jonathan Manipes, Chris Aligado Jr. at kay Icon Music. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga tao na gusto laging angkinin ang quiet wisdom ng isang introvert? Panoorin mo sa video na to.